Ayan, naki-hotspot na lang ako para matuloy na to, no? Ang sabi, ang KOJC, MCGI at INC ay magsasama-sama para sa gaganaping rally. Ang alam ko mga anti-BBM yata sila. So wala naman akong tawag neto comment sa dalawang partido na magkalaban ngayon, which is si Sara Duterte at saka si Bongbong Marcos, kasi pareho ko rin naman silang pinagdadasal na sana magkaayos sa sila para maging maayos na rin yung pamumuhay ng mga Pilipino sa Pilipinas. Kasi syempre, pag dalawang pamunuan ang nag-aaway, apektado yung mga nasasakupan. Kaya tayo naghihirap ngayon kasi nga nag-aaway-away sila. So, ang masasabi ko lang dyan sa rally na yan, actually minsan kung iisipin natin, di ba, ang pinaglalaban nga ba talaga nila ay karapatan o dahil sa politika? Kasi 'di ba, kung titignan nyo, sa Pilipinas maraming anti-BBM, 'di ba? Maraming nagsisisi yung iba bakit daw nila binoto si BBM. Maraming mga iba't ibang mga opinyon at sinasabi ang mga tao patungkol kay Bongbong Marcos. At ito yung isa sa sinasamantala ng mga sulpot. Bakit? Sa sariling opinyon ko, kaya lang naman sila magrarally is para kumuha ng miyembro o ng kaanib. Siyempre, kung titignan nga naman ninyo sa kabilang banda, di ba? Maraming anti-BBM. Siyempre, mahirap kumuha ngayon ng mga kaanib. Ang gagawin nila, yung mga katolikong anti-BBM, gagalitin nila. Hanggang sa aakayin nila na umanib sa sekta nila. Sumabay ang MCGI. Bakit? Kasi ang MCGI pabagsak na. Sumabay si Kibuloy. Bakit? Kasi si Kibuloy tatakbong sa politika para humakot ng boto. Ang sinasamantala kasi ng mga protestante yung nangyayari sa bansa natin . Para sa akin kung ikaw ay isang mabuting mamamayan at tunay na Kristiyano ka, alam natin na malaki ang kaguluhan ngayon sa politika. Lalo na sa mga namumuno sa ating bansa, sa ating gobyerno. Pero kung matino kang Kristiyano, bakit hindi mo nalang ipagdasal yung dalawang nagkakagulo at magkaayos? Para mas lalo nilang mapag-usapan kung ano yung problema na nangyayari sa ating lipunan. Pero ang ginagawa kasi ng mga mapagsamantalang buwaka ng tsuba, no, yung mga sulpot, sinasamantala. So dahil maraming galit kay BBM, ang gagawin niyang mga strategy, oo nga, dapat magalit kayo kay BBM kasi ganito, sabay dodoktrinahan nila yan. Aakayin dito kanilang sa ano namin, sa sekta namin, masaya dito at saka alam namin yung nararamdaman mo bilang bilang Pilipino, naghihirap kayo dahil nga diyan sa pangulo na yan. So anib kayo dito. Ganon din ang maaaring gawin ng ibang MCGI na ano ba kayo? Bakit kayo naniniwala diyan sa pangulo natin na dapat hindi nyo talaga yan payagan o itolerate yung ganyang sistema niya. So anib na lang kayo rito. Hindi naman karapatang pantao pinaglalaban ng mga sulpot pagdating sa rally. Ang ipinaglalaban lang nila is para makaakay. Iba naman yung people power na sinasabi nila kasi tayong mga Katoliko, bakit daw nakialam ang mga pare, ang mga madre sa people power, dyan sa EDSA. Ang sa atin naman, literally, na ipinaglaban ang karapatang pantao nun kay Marcos. Hindi naman tayo ng akay. Hindi rin naman gumamit ng dahas ang mga Katolikong Pilipino. Nagsabit lang naman tayo ng Holy Rosary sa mga tangke, di ba? Nagbigay ng Holy Rosary sa mga sundalo para matigil yung gulo. Matigil yung nangyayaring karahasan sa panahon ni Ferdinand Marcos. Pero never naman ang simbahang Katolika na naging desperado na gamitin yung rally para mang-akay. Unlike kasi sa ibang Protestant, ginagamit nila yung rally-rally na yan para lang umakay ng tao. Yun lang naman yan . Siyempre, mag-aano ng bus. Hindi ako naniniwala na yung rally na magaganap is kusang loob. Hindi, magre-recruit yan. Magpro-promote yan. Alam naman natin, pagdating sa INC, may black voting yang mga yan. At alam natin na maaari na sabihin nila na ang hindi sasama ay hindi mga liligtas. Ang mga hindi makikiisa sa rally na magaganap ay hindi maliligtas. Wala kayong kaligtasan. Sa boto nga lang . 'Di ba? Sa botohan na nga lang pagdating sa mga iglot, pag hindi mo binoto yung nais ihalal ng INC, hindi ka maliligtas, wala kang kaligtasan. So wala silang free will.
pagdating sa pagboto sa kung anong gusto nilang, kung sino ang gusto nilang mamuno. What more pa sa rally? At kung iisipin ninyo, mga sulpot ang nakikisangkot. Bakit? Kasi nga konti na lang yung kaanib nila. Kaya ang gagawin nila, strategy. Diba? Lagyan natin ng utak. Gagawa yan ng mga strategy. Paano mga strategy? Siyempre, maraming galit kay BBM. At politika yan. Dito sa Pilipinas, kapag politika, talagang aktibo ang mga mamamayan dito sa Pinas. So, ang gagawin yan, yung mga anti-BBM, gagalitin nila lalo. Habang ginagalit nila yung mga Katolikong Pilipino o yung ibang mga kaanib ng mga protestante, pag nagalit na, syempre gagatungan yan eh. Ang gagawin ng mga yan, aakayin para madagdagan yung mga miyembro nila. Tapos, ikukulong sa black voting yung ibang mga sumali dyan kay Kibuloy. Bakit sumali? Kasi alam nila, sa sarili nila, dahil Pilipinas to, marami-rami rin yung anti-BBM. At dahil marami-rami yung anti-BBM, dagdag boto sa kanya, piling naman niya, iboboto siya, di ba? Tapos, nandyan din ang MCGI. Makikisangkot sa rally-rally. Bakit? Paubos na kasi MCGI. Hindi na kasi maganda yung pamamalakad ni Rason sa MCGI dahil wala na nga si Bes, no? Si Soriano. So, gagamitin nila yung politika. Sasamantalahin nila yung emosyon ng mga tao, yung galit ng mga tao sa gobyerno, sabay akay. Dahil nga naghihirap ang Pilipinas, magbibigay yan ng ayuda. O bibigyan kita ng sardinas, bibigyan kita ng bigas, umanib ka lang sa sa pagiging sulpot mo, o sa pagiging sulpot namin, umanib kayo. Diyos ko naman, hindi lahat ng tao ay mabibilog ninyo. Hindi lahat ng nagsasagawa ng rally ay may mabuting intensyon. Alam nyo, politika yan. At yung mga politician na yan, sanay yan sa kung paano maglalaro. Hindi ba? Kung iisipin ninyo, dala-dala ng INC dati si BBM. O bakit ngayon nilalabanan nila? Bakit? Kasi nakuha na nila yung benepisyo na gusto nilang makuha sa Pangulo. Hindi ba? Si Kibuloy, bakit lang ba lumalaban yan kay BBM? Bakit? Dahil pinakulong siya. Dapat lang naman din siyang makulong. Kasi nga, nanggahasa siya. Dapat lang, di ba? Hindi naman dapat pinagtatakpan yung ganun. So, ang gagawin ng mga ito, dahil may personal silang galit, yung mga inosenteng mamamayan dito sa Pilipinas, isasangkot nila. Siyempre, mas maraming boses, mas malakas. At dahil nga marami ring samot-saring reaksyon sa mga tumatakbo sa mga naupo dito sa gobyerno ng ating bansa, magrerenta ngayon ng mga bus yan. Siyempre maraming bus yan, hindi naman pa pwede na kahit ako bakit naman ako makikisangkot sa rally tapos gagastos pa ako, di ba? So ang gagawin yan, magrerenta yan ng mga bus. Maghahakot ng tao yan. So pag nagakot yan ng tao, hindi naman yun libre. Siyempre, inabala nila yung mga tao Kayo ba, papayag kayo, sasakay kayo ng bus, magrarally-rally kayo, tapos sasayangin nyo yung isang araw na trabaho nyo para lang sa welga? Siyempre, hindi. May pera yan. So, tatapalan ngayon ng pera. Pag natapalan ng pera, may mga pakain yan. Uulan ng sandwich sa rally, uuwi ng sesto, uulan ng mga sesto, ng soft drinks, ng mineral water. Tapos, syempre, yung mga mahihirap na Katoliko, yung mga mahihirap na mamayan, anong iisipin? Ay, ang bait-bait naman ng iglesyang ito, namimigay ng pagkain. Ang hirap ng buhay sa Pilipinas So, ano ngayon ang mangyayari? Kaya nga sinasabi ko sa inyo umanib na kayo rito sa iglesia namin, dito sa INC, dito sa MCGI, dito kay Kibuloy, kasi ganyan kami mag-alaga. Dahil ang tunay na Kristiyano mapagbigay. Gagamitin ngayon yung salita ng Diyos. At dahil ginamit ang salita ng Diyos, bukod sa rally ng akay. Ano yan Tawag neto, yung ganyang sistema, dapat basa natin yan. At basa ko na yan. Na ginagamit lang yung sitwasyon para lang makakuha ng miyembro. Alam nyo, kung kalooban ng Diyos na magtagumpay, yung mga pinagtatatag ninyong sekta sa Pilipinas, magtatagumpay yan. Kung kayo ay tatag talaga mismo ni Kristo, magtatagumpay yan. Sino ba naman ang makakagiba sa iglesyang tatag ni Kristo, di ba? Pero, kung ikaw
ay nasa isang simbahan at kiniklaim mo na ikaw ay Kristiyano, hindi ba't dapat ipinagdadasal natin yung mga nag-aaway-away? Hindi ba't kung nasa ng kaguluhan, dapat ikaw ang maging instrumento ng kapayapaan? Kung nasaan ang kadiliman, ikaw ang magsilbing liwanag sa mga nadidiliman. Sa mga nagtalo-talo, dapat magkasundo yan sa pamamagitan mo. Dahil kung ang Diyos ninyo ay mabuti, dapat mabuti din ang gagawin ng mga nasasakupan. Hindi yung tayo pa yung magiging daan para lalong magkaroon ng digmaan, yung mga magkakaaway dahil dyan magsisimula ang gere. So anong mangyayari dyan? Syempre, di ba? Magrarally ngayon. So pag nagrally, anong mangyayari? Magagalit ang Pangulo. Syempre, nakaka-offend yun. Pangulo pa siya eh. Hindi ba? Tapos yung mga dati niyang pinagkatiwalaan, ganyan ang pinapakita sa kanya. Syempre, ma-offend yun. So pag na-offend ang Pangulo, aalma yan. Hindi pa pwedeng walang gantihan yan. 'Di ba? Pwedeng gumanti ang ating Pangulo. So pag gumanti yan, pwede yang mauwi sa gera. So sino nagpasimula ng gera? Yung mga protestante na nagbigay ng dahilan para magkagera. Kasi dapat bilang isang tunay na Kristiyano, dapat pinagdadasal yan eh. Ako sa totoo lang, hindi ako anti-BBM at hindi rin ako anti-Sara Duterte. Kaya sila nahalal dahil binoto nyo. Ang dapat nyong sisihin, yung mga sarili ninyo. Hindi naman din sila mauupo sa pwesto kung hindi nyo sila binoto. At hindi kayo pwedeng magbigay ng dahilan na akala ko kasi ganito eh. Akala ko kasi ganyan. Kasalanan nyo yan. Bakit hindi nyo sinuri yung taong binoboto ninyo? Ngayon yung taong naupo dahil binoto ninyo at pumalpak, kasalanan nung naupo. Kayo ang naglukluk dun eh. Hindi ba? Dapat ang pagkakamali ng isang tao, lalo na pag hindi tayo pabor, pero meron ka namang kaugnayan kung bakit siya naluklok, ang dapat sinisisi dyan mga sarili ninyo. Wala naman din kasi tayong magagawa. Nakaupo na sila sa pwesto, presidente na si BBM, vice president na si Sara Duterte, ano pa bang magagawa natin? Hindi ba? Wala na. Sinong may kasalanan? Di kayo din. Tapos ngayon, dahil hindi napagbigyan yung iba nyong gusto, o dahil hindi kayo pabor sa maging plataforma ng ating Pangulo, sisisihin nyo ngayon. Parang ang lalabas, gagawin yung aso, yung presidente. Alam nyo naman, nung naupo si BBM sa Pilipinas, ay naghihirap talaga ang Pilipinas kasi kakatapos lang ng COVID. Hindi naman din ganun kadali yon. Pero hindi naman din ako mahilig sa issue ng politika. Hindi ako mapolitikang tao. Kahit nung panahon ng Lenny at BBM, never akong nakailam sa politika. Kasi, alam nyo, ang pangit lang dito sa Pilipinas, lalo na sa mga Pilipino, kaya kayo tinatawagan na crab mentality, iahalal nyo yung gusto nyong mamuno. 'Di ba? Iboboto ninyo, gusto ko tong maging presidente, gusto kong maging senador. Iboboto nyo. Nung naupo na, gusto nyo naman maging perpekto lahat ng mga ng mga namumuno. Ang gusto nyo makitaan sila nang wala silang kapintasan, hindi naman pwedeng ganon. Ngayon yung tao, kapag hindi kayo na-satisfied o dahil sa parang kayo ay hindi, meron siyang ginawa na hindi kayo pabor, magrereklamo kayo. Bakit nyo binoto? Diba? Dinaladala ng INC si BBM para saan? Tapos ngayon naawayin ninyo yung Pangulo. Dinaladala nyo nung eleksyon. Nilabanan nyo si Lenny. O ngayon, ang nangyari, itong mga INC, dahil wala sigurong mapapala kay BBM, anong ginagawa nyo kay BBM? Iniipit ninyo. Hindi ba? Tignan nyo si kung titignan ninyo si Lenny at saka si BBM magka-close na. Pero dati magkaaway yan. Hindi ba? Si BBM tsaka si Lenny, okay na. Yung mga, nung last election na magkakaaway na mga partido, nagpepersonalan pa, ngayon magbabarkada na. Politika yan. Lahat ng nasa politika, halos yung mga nakaupo dyan, mga sinungaling yan. Dapat alam nyo yan. At kapag tayo boboto at meron tayong gustong mahalal o maiupo, dapat ine-expect ninyo na hindi lahat ng mga
ng mga gusto nating partido ay tapat. Tandaan nyo, sa politika at pag-aartista, wala namang pinagkaiba yan eh. Paulit-ulit na lang yung ganyang sistema sa Pilipinas. Kapag botohan, pag eleksyon, kakamayang ka, mabait, santo. Pag naupo na, huyo ka na. Dapat kabisado natin ang sistema sa Pilipinas. Hindi ba? Kaya yung mga INC dyan na masaya daw sila, magkakaroon daw ng rally, happy sila kasi magkakaroon ng rally. Anong masaya sa rally? Anong maganda na ang isang bansa nagkakaroon ng gulo, nagkakaroon ng walang kaayusan pagdating sa gobyerno at sa mga tao? Masaya ba yun? Kailan naging masaya ang rally? Kailan masasabi na nagkakaroon ng pagkakaisa ang mga mamamayan sa Pilipinas kung ang pagkakaisa na yan ay nagbubunga ng kaguluhan? Pag ikaw ay nasa isang iglesia, at pag ikaw ay mismong tatag ni Christ, hindi ba't dapat sinisita sila na wag ipagdasal natin? Katulad nung kay Lenny, di ba? Kay Lenny, during the election, maraming mga lumabag sa protocol. Pagdating sa simbahan, may nakita ako na nagpapatarpaulin sa mismong mga images sa labas ng simbahan, sa loob ng simbahan, yung mga kandidato pumapasok sa simbahan, pero hindi lahat ng kaparian tinolerate yon. Hindi lahat ng mga pare at hindi lahat ng mga katolikong kaanib natuwa sa nangyayaring ganong sistema pagdating sa eleksyon. Hindi ba? Bagamat ang Catholic Church tayo, gusto natin manalo si Lenny, pero hindi naman lahat ng Katoliko ginusto si Lenny. Di ba? Yun yung pagpapakita na bagamat may mga ibang mga kaanib ng simbahan, may mga leader ng simbahan na gustong manalo si Lenny, pero binibigyan tayo ng kalayaang magdesisyon kung sino yung gusto nating ihalal. Pero never nanisi ang simbahang Katolika na, to kasi si BBM kasi binoto nyo eh, o tingnan nyo nangyari. O tingnan nyo, si Sara kasi binoto nyo eh, tingnan nyo nangyari. Nagsalita bang simbahan? Hindi. Bakit? Kasi kalayaan ng bawat tao na piliin kung sinong leader ang gusto nating maupo. Mali ang ginagawa kasi ng INC. Titipunin lahat ng kaanib, magrarally sila sa EDSA, kung sa EDSA man yan magaganap, para gumawa ng gulo. Kung tayo lang, mga Katoliko, kung ganyan lang din ang sistema ng simbahan, sa dami ng Katoliko sa Pilipinas, pwede rin naman tayong tumutuli sa pagkakatalo ni Leni Robredo. Pero hindi yan ginawa ng simbahan. Bakit? Sports lang. Hindi porket galit ang pamunuan ng isang sekta, dapat mong idadamay ang kaanib. Kasi hindi naman lahat ng kaanib sa isang simbahan ay pabor sa ganong sistema. Halimbawa, paano kung ang INC magpaparally? Tapos, required sa INC na ang lahat ay dapat makiisa sa rally. Bakit? Lahat ba ng mga INC anti-BBM? Lahat ba ng bumoto kay BBM ngayon galit sila? Hindi. Pero wala silang choice. Bakit? Kasi ang sasabihin nyo, pag hindi sila sumama, hindi sila maliligtas. Ang kaluluwa nila masusunog sa impyerno. Nasaan ang freedom? Ang Pilipinas ay democratic country. May demokrasya sa Pilipinas. Hindi lahat ay ganun ang pamamaraan na dahil sa galit sila sa isang politiko, dadaan agad sa welga. May mga tao na naiinis sa lideratura, naiinis sa pamamaraan, kung paano sila namamalakad ng isang bansa, naiinis sila kung paano nila ginagamit ang kanilang kapangyarihan bilang leader ng ating bansa. Pero, tahimik. May mga laban pagdating sa mga tao na tahimik lang. May mga laban din na kumikilos. May mga laban din na ginagamitan ng dahas at may mga laban na maingay. Pero hindi lahat ng mga Pilipino sa Pilipinas ay gusto ang paglaban sa pamamagitan ng pagrarally. Kasi ang nangyayari, pagdating sa ganyan, halimbawa, ang INC, hindi papabor sa Pangulo, idadaan na lang ba lagi sa rally? Dahil hindi lang pumapabor ang INC? Ganun ba yon? Anong mangyayari dito? Parang sinasabi ninyo ang Pilipinas hawak ng INC? Kapag sinabi ng INC na ayoko yung Pangulong yan, mag-rally tayo. Okay lang yung ganon? Kasi parang ang lumalabas, ang nagpapatakbo na sa buong Pilipinas ay Iglesia ni Cristo. Mga protestante. Na kapag may nakitang kapintasan ang isang namumuno, rally tayo.
Hindi ko gusto to. Sabihin nyo sa lahat ng miyembro, magwewelga tayo. Ang hindi sasama sa welga, hindi maliligtas. Tama ba yon? Yan ba ang dapat maging mindset ng isang Kristiyano? Hindi ba dapat matuto tayong magbigay ng pangunawa sa desisyon ng bawat isa? May mga tao na gusto ang rally, may mga taong ayaw din ng rally. Mapaprotestante o katoliko, may mga galit at merong hindi galit. May pro at may anti. Pero hindi nangangahulugan na porkit anti sila, masaya sila sa rally. Hindi rin nangangahulugan na porkit pro sila, masaya din sila sa rally. Pero ang nangyayari kasi, nagiging general, na parang dahil kaanib ka ng MCGI, required kang umattend ng rally at makipaggulo ka dun sa EDSA. Na imbis na ang ginagawa ng bawat Pilipino dito, bagamat iba-iba ang denominasyon na nagkalat sa Pilipinas, kung ipinagdadasal nyo na lang ang gobyerno, meron pang yang napupuntahan. Kung ipinagdadasal na lang natin yung gulo, yung kahinaan ng mga namumuno, meron pa siyang direksyon na mapupuntahan. Pero yung gagatong ka, dahil lang sa kunyari ako yung leader ng sekta, at dahil meron akong hiningin pabor na hindi na ibigay, magagalit ako. Hindi dapat ganon. At yan yung isa sa kinaiinis ko bilang isang Katoliko. Sana ipinaliliwanag to ng mga kaparian. 'Di ba? Sana sinasabi to ng mga pare. Yung panahon ng pagtakbo ni Leni Robredo, ang ingay nila pagdating sa politika. Hindi naman sa sinasagasaan ko yung ibang pari, pero totoo naman 'di ba? Kung makapag-ano kayo ng banner ni Leni Robredo, gano'n na lang. Kung makapagsigaw-sigaw kayo, go Leni, go Leni. Gano'n na lang. Kung paano sinusuportahan ng simbahan yung mga botante para kay Leni Robredo, gano'n na lang. Hanggang sa eleksyon, ang mga kaparian nagsasalita para kay Leni. Bakit ngayon na nasasangkot ang ating bansa sa isang malawakang pagrarally, nasan ang boses ng mga pare? Asan ang boses ng CBCP? Hindi ba't dapat nagbibigay sila ng dialogue para sa mga Katoliko na maaaring makiisa dyan sa rally na yan na huwag kayong makisali? Hindi ba? Kasi ang kaguluhan pagdating sa rally, mapapahamak maraming tao, pwedeng magkaroon ng stampede. Katulad na nangyari nung martial law, nagkaroon ng mga di ba yung sa bumbero, yung tubig-tubig para pigilan sila sa paglapit sa Malacanang ba yun? Hindi ba? Pwede siyang magkaroon ng kaguluhan na dapat ito ay ipinaliliwanag ng mga lider ng ating simbahan. Hindi kasi nagiging patas. Nung election kay Leni, pro-Leni, nagkalat ang kulay pink, may ribbon-ribbon pa. 'Di ba? Yung mga tao, tuwang-tuwa, nagkakaisa tayo, suggestion ng mga pare, ng mga madre, sakristan, lay minister, lahat-lahat na. Nagkakaisa ang Pilipino na gusto nating manalo si Leni. Ipinagdadasal pa nga natin, hindi ba? Pero bakit ngayon? Ngayon na magkakaroon ng malawakang rally na pinamumunuan ng INC, ng MCGI, ng KOJC, Kingdom of Jesus Christ, kay Kibuloy, nasaan ang tinig ng mga leader ng simbahan? Bakit hindi nila bigyan ng pagpapaliwanag yung mga kaanib na maaaring sumali doon na huwag kayong sumali, ipagdasal natin. Huwag kayong makisali sa rally, na iintindihan ko na bagamat ayaw nyo kay BBM, ipagdasal natin na sana maging maayos. Dapat ganun 'Di ba? Kung ganun lang sana yung leader ng ating simbahan, na marunong din kumapa sa pulso ng mamamayan sa Pilipinas, magiging maayos yan We all know na yung Katolikong kaanib sa Pilipinas ay napakalaki. At malaki ang magiging epekto ng boses ng bawat leader ng simbahang Katolika kung pagsasabihan ang bawat tao. Pero anong nangyayari? Parang tinitignan lang. Parang sa akin parang hinahayaan na lang. Bakit? Dahil ba may mga pari na anti-BBM? Dahil ba may mga leader sa ating simbahan na anti-BBM kaya hayaan na lang? Hindi ba hindi dapat ganon? Nandoon tayo sa isang sitwasyon sa panahon ng nakaraang eleksyon na lahat tayo na-offend. Na-offend tayo sa naging statement ni Rodrigo Duterte tungkol sa ating mga pare, nasaktan tayo doon sa ating simbahan, sa pananampalataya natin bilang Katoliko. Andun tayo. Pero hindi naman natin kontrolado yung opinyon ng Pangulong Duterte. Bakit?
Hindi naman kasi siya relihiyoso. May kalayaan ng mga tao na magbigay ng suhestyon o opinyon ayon sa simbahan doon sa kanyang pinaniniwalaan. Hindi natin siya kontrolado. Pero as long as ang isang pangulo ay nagagampanan niya ng maayos ang kanyang responsibilidad bilang leader ng ating bansa, walang problema doon. Dahil labas ang gobyerno sa simbahan. Kung ano man ang naging komento ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ating simbahan, ilabas natin ang politics doon. Opinion niya yun eh. Katulad ng INC, marami silang mga negative opinions and comment regarding sa faith ng ng Catholic Church. 'Di ba? Pero hindi natin sinasabi na dahil itong opinion ng INC, kung sino yung gusto nilang iboto, wag nating iboto yan. Hindi. Iba ang lideratura sa gobyerno, iba ang leadership sa simbahan. Hindi kasi magiging maayos ang takbo at sistema ng gobyerno rito kung hindi rin kasi nagsasalita ang leader ng ating simbahan kung paano magiging maayos yung kaguluhan na nangyayari lalo ngayon. Sinasamantala na ng mga Protestant itong nangyayaring gulo. Sinasamantala nila, magkakarali, magkakawelga. Anong sasabihin ng mga Protestant na to? Ano bang ginagawa ng demonyo? Bubulungan. Sige, magalit kayo kay BBM. Kahit ako, ayaw ko dyan eh. Yung mga anti-BBM, kahit ang Katoliko, lalo yung magagalit. So dahil pag lalong nagalit, yung mga sasali sa rally na mga hindi nila kaanib, anong gagawin yan? Kahirapan. Ayuda. Pera. Hindi ka naman pwede pumunta sa rally ng libre. Diba, magre-rent ng sasakyan, sakay kayo dito, o 1,000 per head, 500 per head, o lahat ng sasama, magtawag, may 500 per head. Ang hirap ng buhay, sasama ngayon. Pagbaba dun sa welga, briefing, bigyan ng tagli-500 per head yan. Mahirap ang buhay eh. So pag uwi nila, may kanya-kanyang ayuda na yan. Hindi natin alam kung meron silang mga padrinong kasama, kung may mga ministro per bus, o kanya-kanyang mga lokal, pero may mga akay na. Anong mangyayari? Sinamantala nila yung kahinaan ng gobyerno natin para mang-akay ng tao. Anong ginagawa ng leader ng simbahan natin? Nakatingin. Tititigan. Diba? Ngayon, kapag lumipat ang isang Katoliko para maging Protestante, ang sisisihin natin yung lumipat. Pero ang totoo, kaya lumilipat ang mga kaanib ng Katoliko sa mga Protestante sa pagiging irresponsible ng mga leader ng ating simbahan. Let's face it and admit it. Ang daming mga leader ng simbahan na kaya lang naging leader kasi exposure. Popularity badge. Gusto kong sumikat. Leader ako. Ayun lang. Pupunta sa isang event, picture-picture, kakain, alis. Ni walang pakialam. Kaya ako, yung mga leader na nauupo sa ating simbahan, sa totoo lang, yung iba dyan sabaw. Yung iba pa cute. Yung iba pa, wala lang, exposure lang. Masabi lang na sikat ako. Masabi lang na ang kasama ko kilala, sikat, famous. Ayun, feeling nila artista sila. Pero kung aaralin ninyo, ang iba't ibang leader ng ating simbahan, hindi ko nilalahat. Mga utak niyan sabaw. Bakit? Kung ikaw matalino kang tao, at alam mong mapapahamak ang ibang miyembro ng Katoliko dito, bakit hindi mo gamitin yung boses mo at pagsabihan sila na huwag kayong sasama sa rally? O kaya pwede naman din natin silang tapatan, prayer rally. Ipagdasal natin na matigil ang kaguluhan. Yun kasi dapat ang maging mentalidad ng bawat Kristiyanong Pilipino sa Pilipinas, whether you are Catholic or not. Ano bang sabi ni Christ? Ibigin mo yung kaaway. 'Di ba? Love your neighbor as yourself. Nasaan ang love? Kung ikaw mahal mo, ang mamamayan mo, pagsabihan mo, huy, nagkakagulo. Wag ganon. Bakit ganon? Yung nakaraang eleksyon, ang ingay-ingay ng simbahan. 'Di ba? Ngayon na magkakaroon ng rally, lahat ng mga leader, tikom ang bibig. Yung nagkaroon ng pang-aabuso si Pura Luca Vega, tikom ang simbahan. Dinimanda ba? Hindi. 'Di ba? Pero yung nag-away, pati yung nag-away yung pare at saka yung Katolikong ipapakulong yung pare dahil sa lipa apparition, tikom din ang bibig. Wala man lang nagkusa na mga leader ng simbahan na bigyan ng aksyon yung pang-aabuso ng mga protestante sa ating simbahan. 'Di ba? Kapag alam mo
na mayroon ng lumalabag sa batas at karapatang pantao ang mga protestante, idemanda mo, ipakulong mo. May pinakulong ba simbahan? Wala. Sino ang gumagawa lagi ng aksyon? Hindi Katoliko. Sino nagpakulong kay Pura Luca Vega? Hindi Katoliko. Sino ang nagkaroon ng boses, nagbigay ng boses dun sa pare na ipapakulong dahil sa lipa apparition? Hindi ba yung mga kaanib? May narinig ba kayo ni boses ng mga lider ng ating simbahan? Katulad ng mga pang-aabuso sa Eucharist, binaboy ng mga INC, pumasok sila sa loob ng simbahan natin, namigay ng pasugo. Nasaan ang mga boses nila? Tikom. Ngayon, nagkakagulo ang gobyerno, malakas ang kahirapan sa Pilipinas, mataas ang poverty sa Pilipinas dahil sa kaguluhan ng mga nauupo. Nasaan ang boses ng leader ng ating simbahan? Hindi ba't ang simbahan ang konsensya ng lipunan? Hindi ba't ang simbahan ang siyang dapat nagbibigay ng katuruan kung paano ka kikilos at mag-uugali bilang isang tunay na Kristiyano? Paano kikilos ang mga Kristiyanong Katoliko rito kung ano ang nararapat na pag-uugaling ipakita kung wala namang bumoboses? Para saan ang pagiging leader ninyo? Para saan? Para tingalain kayo ng mga nasa ibabang Katoliko dahil magaling kayo sa debate, hanggang dun lang ba ang sukatan ng isang pagiging magaling na Katoliko? Dahil lang sa magaling ka sa Bible verse, dahil lang sa graduate ka ng theology, dahil mataas ang edukasyon na narating mo, dahil lang sa marami kang kilala na sikat na Katoliko dito sa Pilipinas, magaling ka na nun? Hindi ba't ang tunay na magaling na leader kayang magbigay ng simpatya sa kahit na anong sitwasyon? Kayang makiramdam, marunong magsalita, marunong ipaunawa kung ano ang magiging bunga pag ito ang ginawa ng isang tao. Pero nasan kayo? Nalalapit na yung rally. Lahat tayo, nakafocus tayo lagi. Sa totoo lang, hindi ko naman sa sinasabing mali. Three Kings. O malapit na Santo Niño, piyesta na. Anong handa natin sa Santo Niño? Piyesta na. 'Di ba? Malapit ng Nazareno, marapit na Nazareno. Kailangan maganda yung dadaanan. Ito yung sasakyan ng Poong Nazareno. But, have you ever realized kung ano na ang nangyayari sa Pilipinas? Naisip nyo ba kung ano ang kaguluhan na nangyayari sa ating gobyerno na maraming mga taong Pilipino ngayon na nasa Pilipinas ang naghihirap? Lahat na lang tayo nakakonsentrate sa ganyan. Hindi ko sinasabing mali na hindi natin tignan yung tradisyon ng ating simbahan, pero sana tignan din natin yung gobyerno. Maayos pa ba? Sa kakaisip natin, Santo Niño na, maghahanda tayo, lechon. Translasyon, ay, ang daming taong pupunta talaga ako kasi magpapasan ako, deboto ako dyan eh. Ay, teka lang, ang sinulo gaganapin sa gito, yan ang mga naririnig ko. Pero meron bang nag-react sa nangyayari ngayon sa ating bansa sa rally? May mga tao ba rito bilang kayo ay mga Katoliko at lalo na sa mga kaibigan ko, naisip nyo ba kung ano ang dapat nating gawing hakbang bilang isang mga tunay na Kristiyano sa mangyayaring rally? Naisip nyo ba kung anong pwedeng maging income niyan o outcome sa atin? Pwede yang magkaroon ng gulo. Pwedeng may mamatay dyan. Pwedeng magkaroon ng stampede. Maraming masasaktan, maraming magagalit. Pero lahat ng tao nakafocus sa kapistahan. Na hindi man lang natin naisip. Ang mga sulpot, sinasamantala ang kahinaan ng ating gobyerno. Hahayaan na lang ba natin yan? Hindi ba tayo pwedeng magbukas ng mga mata, magbigay ng boses sa mga bingi, na ipagdasal na lang? Diba? Wala bang magkukusa dito? Nasabihan naman natin yung kapwa-tao na pwede ba, kaysa makipag-away ka sa EDSA, ipagdasal mo na lang. Pwede ba? Kesa lait-laitin nyo si BBM, ipagdasal nyo na lang yung tao. Perfecto ka? Perfect ba yung pangalan mo? Ano ba pangalan mo? Perfecto? Pwede ba nating sabihin sa mga pro-Sara Duterte rito na bilang isang Kristiyano, ipagdasal na lang natin yung galit natin. Kasi sabi ni Christ, mahalin mo yung kaaway, ibigin mo yung kaaway. Pwedeng ipagdasal na lang natin na sana maging maayos yung pagiging leader nila sa Pilipinas. Meron bang magagawa kung laitin nyo si BBM?
Meron ba siyang maitutulong sa Pilipinas? Kung naitin nyo si Sara Duterte, may maitutulong yan sa Pilipinas? Wala, di ba? Hindi ba't mas malaki ang maitutulong kung ipagdadasal natin yung mga tao na hindi magaganda ang ugali? Hindi ba? Kasi napaka-impokrita, ingrata at ang pa-plastic ninyo. Kung nagsaserve kayo sa simbahan, tapos sasabihin ninyo, si BBM ganito, si Sara ganito, impokrito ka. Hindi ka nakikinig sa gospel ng ng simbahan. Anong sabi ng gospel ng simbahan? Love your enemies. Wala naman tayong magagawa, nakaupo na eh. Dadagdag ka pa ba sa gulo? 'Di ba? Ikaw pa ba yung magdadagdag para lalong maging magulo rito sa Pilipinas? Kung ang INC, ang motibo nila is magkaroon ng rally, at lalo na't kung hindi maganda ang intensyon kung bakit sila magrarally, tandaan ninyo hindi natutulog ang Diyos. Lahat ng bagay, kapag ikaw ang naging dahilan para magkagulo ang mga tao, may balik yan. May balik yan. Lahat ng mga taong may masamang intensyon sa gusto nilang gawin, hindi yan magtatagumpay. Dahil kung ikaw malinis ang intensyon mo, bakit ka magrarally? Imbis na ang gawin nilang rally is prayer rally. O, tayong mga bilang pamunuan ng INC, sa ako sa ministro, ang gusto ko, rally ng kapayapaan. Paano ipapakita? Prayer rally. If you believe that faith can move mountains, and if you believe that prayers can perform miracles, pray. Kung naniniwala ka sa ang panalangin ay pwedeng baguhin ang puso ng isang tao, pray, he listen. Kung naniniwala ka na ang Diyos nakikinig sa'yo. Kung naniniwala ka na ang pananampalataya kayang maglipat ng bundok sa ibang baluarte, have faith. Magdadasal ako na may faith na alam ko na ang gobyerno ng Pilipinas, ang mga namumuno, magbabago yan. By the power of God. That's it. Then mag-crusade. Mag-prayer rally. Pero yung magrarally ka, dahil lang sa tututol ka, doon sa nakaupo, gulo yan. Kayo ang nagiging dilim sa bansang ito. Itong INC na magrarally, itong MCGI, KOJC, kayo ang nagdadala ng malalaking gulo dito sa Pilipinas. Kayo pa naman ang kinikilala dito sa Pilipinas na mga relihiyoso kuno. Pero wala akong maintindihan na ganyan pala dapat ang maging ugali ng isang relihiyoso. Ikaw ang magsinde para lalong magkagulo ang mga tao sa Pilipinas. Kaya sana naiintindihan nyo ko. Ako wala akong pinapanigan. Whether kay BBM o kay Sara Duterte, wala akong pinapanigan dyan kasi hindi naman din ako perpekto. Tao din ako. Kung ang mga tao ngang normal imposible namang hindi kayo nangungupit. O, lahat naman tayo nangungupit. Siyempre, ang temptation sa politika, mas matindi. Bakit? Mas malaki yung mas malaki yung perang hinahawakan. Ako nga noon, dumudukot pa ako sa bulsa ng lolo ko. Ng barya. O, lahat naman tayo, nagkakaroon tayo ng kahinaan, ng kapintasan. Lahat naman ng pinapakita at ginagawa natin, hindi din naman lahat natutuwa. Pero kapag dumarating tayo sa ganong punto, na hindi naman tayo natutuwa o nagagalit tayo, pwede naman tayong magsalita na hindi naman kinakailangan mag-eskandalo sa labas. Pwede tayong magbigay ng opinyon. Pero yung tahasang rally, parang ang lumalabas niyan, gere. Nagcreate kayo ng gera. Gumagawa kayo ng gera, ma-offend ang Pangulo. Wala tayong magagawa. Pag sinabing presidente, pinakamataas na leader sa buong bansa. Hindi ba? Lalong maraming magugutom. Bakit hindi sila nagkakaayos? Kaya nga diba, let there be peace on earth. And let it begin to me. Sana magkaroon ng kapayapaan sa bansang ito. At magkakaroon ng kapayapaan sa bansang ito kung magsisimula yan sa sarili natin. Kung tayong mga Pilipino rito, gusto nating magkaroon ng kapayapaan, mamagitan ka, wag kang kumampi. Ako, sa totoo lang, dyan sumasama yung loob ko. Kung ako lang kung meron lang akong boses sa simbahan, kung naging leader lang din ako, na which is imposible naman din, kakalampagin ko yung mga tao na wag na kayong dumalo. Ayoko kayong mapahamak.
Ayoko kayong masaktan. Ang rally, ang welga, ang pagsalungat sa mas mataas na leader ay nagdudulot yan ng kaguluhan na maaari mo pang ikasawi. Na pwede kang mamatay at mapahamak dyan. Mapipigilan naman yan eh. Kung nagkakaisa yung leader ng ating simbahan, na lahat tayo sinasabihan, hayaan nyo sila. Ilan lang ba percentage ng INC sa Pilipinas? Baka hindi pa nila mapuno ang EDSA. Lalo ng MCGI. Gano'n lang ba kadami? Ano pa yung kay Kibuloy? Hindi ba? Ang nagpapadami lang naman sa welga, mga Katoliko eh. Bakit? Kasi hindi sila nare-remind. Hindi sila nasasabihan. Di ba na, ganito yung dapat mong gawin. Bilang isang Kristiyano ka at Kristiyano ako, eto yung gawin mo. Hindi yung papanoorin mo lang. Di ba nga sabi, faith without works is dead. Di ba? Ganun tayo? Ang galing-galing nyo magsalita sa mga born again. Uy, ang pananampalatayang walang paggawa ay patay. So, where is the actions? Patay ka. Hindi mo pinapakita sa gawa yung faith mo. Hindi mo ipinapakita at pinararamdam sa mga taong nakapaligid sa iyo yung faith mo. Patay. Kasi ang iba sa mga leader, hindi lang sa simbahan, sa ibang organizations, mga palamuti lang naman kasi kayo. Maaaring mayaman, maaaring mataas ang pinag-aralan, maaaring maimpluwensya. Yan lang naman ang mga tinitignan ng ibang org. Na, kaya may boses, may pera, may pinag-aralan, may tinapos, may narating. Pero pagdating sa realidad ng buhay, mga ampaw, mga sabaw. Kaya tayo, kahit tayo ay hindi tayo halimbawa saklaw sa loob ng mga organizations, huwag niyong tignan na maliit lang din yung boses ninyo. Huwag niyong tignan na parang wala kayong magagawang paraan, meron. Kung sama-sama tayong magsasalita na ipagdasal yung mangyayaring rally na huwag silang magtagumpay, mangyayari yan eh. Kung magkakaisa ang bawat Katoliko na mapigilan ng rally ng INC sa EDSA, mangyayari yan. Bakit? Kasi ang rally na magaganap sa EDSA na pinangungunahan ng mga INC galit, gulo. Dahil hindi lang sila pabor. Okay lang sana eh kung ang magsasalita pamunuan. Kaso isinasangkot nila yung ibang mga kaanib na wala namang pakialam. Isinasangkot nila yung kaligtasan ng mga tao. Gulo ng pamunuan sa Pangulo, bakit mo isasangkot yung mga kaanib? Away ng magulang, idadamay mo yung mga anak mo. Yun ba yung tamang simbahan na kakaaniban nyo? Yuck! Diba? Kung ang pamunuan ng INC may problema kay BBM, wag mong idamay yung mga anak nyo. Yuck! Tapos paniniwalaan nyo yung ganyan? Kagaya ng MCGI. Kung merong i-issue ang MCGI kay BBM, bakit idadamay mo yung mga anak? Hindi yung pamunuan ng magsalita. 'Di ba? Ang Catholic Church ba ganyan? Ang Catholic Church, ang Pope, o let's say wag na Pope, mga cardinals, bishops dito sa Pilipinas, sinabihan ba tayo na, galit kami kay BBM? Yung mga parishioner dito, welga. Hindi. Bakit? Ang unang-unang iniisip ng ating simbahan, kaligtasan ng mga tao. Kaligtasan ng mamamayan. Na pwede yang mag-create ng pagbubuwis buhay. Pero sa ibang INC, grabe, parang si Sakalamseng proud pa. No? Si RMG Aguila, punta kayo ng rally. Magkaisa tayo na awayin ng Pangulo. Pumunta kayo ng rally para siraan ng presidente ng Pilipinas habang pinanonood tayo ng buong mundo kung gaano kagulo ang mga mamamayan dito sa Pinas. Hindi ba dapat kayong mga INC nagsasabi kayo yung tatag ni Kristo, kayo yung original, si Felix Manalo, Anghel, 'di ba sa Kalamseng? Ganyan ba turo ng Anghel? Ang magkagulo, maging magulo ang isang bansa. Ganyan ba ang tinuro ni Kristo nung siya'y nagtatag ng iglesia? Na kapag hindi ka pumapabor, awayin mo? Na kapag hindi ka papabor sa isang leader, mag-rally at makipag-away. Di ba hindi? Kasi, alam nyo, ang nangyayari kasi sa inyo sa Kalamseng, mga panatiko kasi kayo. Alam nyo ang tawag sa inyo, mga aso. Kapag naghagis yung amo nyo ng buto, nagkakagulo kayo na pag-agawan yun. Kaya pag sinabi ng amo ninyo kumain kayo ng tae, kakain kayo ng tae.
Ultimo sa pagboto, kahit hindi mo gustong iboto, ay hindi ako maliligtas, kailangan iboto ko to. Black voting. Kaya malamang sa alamang, dahil magrarally-rally kayo dyan sa EDSA para pabagsakin ang BBM dynasty, ang mga hindi pupunta sa rally ha, hindi maliligtas. So anong gagawin ng mga tao dun sa rally? Makikipag-away. Aawayin yung presidente. So turo ng Diyos yan, makipag-away kayo? Ha? Bakit nakikialam kayo sa gulo ng politika? Di ba simbahan kayo? Hiwalay ang batas ng gobyerno sa batas ng simbahan. Bakit nakikialam kayo mga INC? Pwede kayong magbigay ng opinyon, pwede kayong bumoses, pero yung magrarally kayo dahil sa nakaupong presidente, mali yun. Bakit? Anong gusto nyo pagharian nyo tong Pilipinas? Ha? Gusto nyo kayong mga INC, kayo yung masunod? At maging sunod-sunuran lahat ng Pilipino rito? Hindi mangyayari yan. At yan nga, ayan yung kinasasama ng loob ko sa mga lider ng aming simbahan. Merong kakayahan ang leader ng simbahan na itigil yung rally na yan. Kung gagamitin lang ang boses ng mga leader ng ating simbahan, hindi yan matutuloy. Ilan lang kayo mga iglot dito sa Pilipinas. Kaya lang kayo dumadami dahil marami kayong inuutong mga Katolikong mahihirap. Marami kayong pinalalabas na pera. Huwag na tayong magplastikan dito sa Kalamseng. Huwag na tayong magplastikan dito. Kapag nagbibigay kayo, laging may kapalit. Kapag magbibigay kayo ng isang pagtulong, may kapalit yan. Anong kapalit niyan? Anib ka, padoktrina ka. Anong kapalit? Isang sardinas, my God, yak. Anong kapalit? Bigas? Ano ba yung madalas niyong kinukuha? Mga mahihirap. Bakit? Kasi walang makain. Yun lang naman yun Bakit sa tingin nyo ba? Na porkit na umanib sa inyo ang isang Katolikong gutom, ibig sabihin ang loyalty nasa inyo? Hindi. Wala lang silang choice. Kasi mahirap sila. Wala silang choice kundi umanib sa inyo kasi gutom sila. Kaya ngayon, sasamantalahin nyo yung gulo ng gobyerno dahil maraming anti-BBM, gagalitin nyo yung mga mahihinang tao, isa na rito yung mga kaanib ng simbahang Katolika, sasabihin ninyo, sige magwelga tayo, awayin natin si BBM kasi mali yung pamamalakad. O pagkatapos noon, magbibigay kayo ng pera para sa pagpunta dyan sa rally, pagkatapos ng rally, pagpa-uwi, magbibigay kayo ng plastic-plastic na ayuda. Pagkatapos na pagbibigay nyo ng plastic-plastic na mga ayuda, kukunin ng address, ang pangalan, para madoktrinahan, para madagdagan yung mga kaanib ninyo. Bulok na yan. Bulok na yan. Ganyan din. Kaback-to-back nyo pa, MCGI. My God, di ba mag-away kayo? INC ng MCGI, pero magkakampi kayo ngayon O di ba? Ano ba yung sinasabi nyo kay kay Eli Soriano? Si Eli Soriano may kasong rape. Si Felix Manalo may kasong rape. Si Kibuloy may kasong rape. Lahat ng mga founder na magrarally sa EDSA may kasong panggagahasa. My God. Tapos pupunta yung mga tao at maniniwala sa mga sekta ninyo na ang mga tagapagtatag may kasong panggagahasa. Hindi ba sa Kalamseng? Do you still remember kung paano mo ako sinumpa-sumpa? Diba? Natatandaan mo sa Kalamseng, kaanib ng INC, kung paano mo sinumpa ang buong pamilya ko na mapapahama kami? Anong nangyari sa'yo ngayon? Anong nangyari sa'yo? Nabundol ka, diba? Nakabundol ka ng isang babae. Na-aksidente ka. Ako? I'm perfectly fine and healthy. Tignan mo yung panunumpa mo. Kanino bumalik? Sa'yo. Bakit? Alam mo kung bakit ganyan ka sa tao? Alam mo kung bakit ganyan ka magsalita sa mga Katoliko? Kasi ganyan kayo magdasal. Ama, ipaghiganti mo kami. Wala kayong ginawa kundi gumante ng gumante ng gumante. Wala akong narinig sa inyo na kapag kayo ay naaagrabyado, ipagdadasal na lang kita. Wala akong narinig sa kaanib ng INC na kapag kayo naaagrabyado, huwag kang mag-alala kapatid, mahal kita kahit ganyan ka. Ano ang naririnig ko lagi sa inyong mga kaanib na INC kapag natatapakan ng mga ego nyo? Ama, ipaghiganti mo ko.
Iganti mo ko, sumpain mo ang mga pamilya niyan. Ama, iganti mo ko, maaksidente yan. Bakit? Bakit? Kasi ganun kayo mag-isip, mga bulok. Katulad ng panlilinlang ng founder nyo. Kaya tignan nyo ginagawa nyo sa mga tao, nanghihikayat kayo na magtawag ng rally kontra kay BBM. Bakit? Dahil mahilig kayo sa paghihigante. Hindi lang kayo na pagbigyan ng Pangulo, gaganti kayo. At dahil gusto nyong gumante, sa papaanong paraan kayo gagante, magwewelga kayo. Idadamay nyo yung mga inosente. Idadamay nyo yung mga inosenteng kaanib dahil sa gusto nyo lang mangyari. Pero hindi nyo isinasaalang-alang ang kaligtasan ng mga kaanib nyo. Ganon kayo kasakim. Kaya sana maawa nawa ang Panginoon sa inyo. At nawa maramdaman nyo ang bunga ng ginagawa nyo sa mga tao. Ang abusuhin ang bulsa ng mga tao. Ang gahasain ang mga inosenteng kababaihan. Ang isadlak sa kaguluhan ang inyong mga kaanib. Kaawaan nawa kayo ng Panginoon. Ako, kahit ganito ako, never kong dinadala ang mga kaibigan ko sa kapahamakan. Laging sarili ko ang ipinapahamak ko. Pero kahit kailan, hindi ko pinahamak ang mga kapanalig kong Katoliko. Dinadala ko sila mismo sa loob ng organisasyon kung saan ako nakaanib, Simbahang Katolika. Pero kayo, dinadala nyo sa kapahamakan ang inyong mga kaanib. Lagi ganyan ang statement nyo. Kapag hindi papabor sa inyo ang isang Katoliko sa mga INC na to, ipagiganti mo kami, Ama, sumpain ang pamilyang yan, masasagasaan ka. Diba sa Kalamsem, ganyan ang ugali mo sa akin? Mapapahamak ang buong pamilya mo, Sanrio, isusumpa ka, mamamatay ka. Ganyan ang lumalabas sa bibig mo sa Kalamseng. Ikaw mismo ang kumukontra sa sinabi ni Kristo, ibigin mo ang iyong kaaway. May pag-ibig ba sa paghihigante? May pag-ibig ba kung isusumpa mo ang pamilya ng bawat Katolikong tutol sa'yo? Sino ang masusunod? Yung sinabi ni Kristong ibigin mo ang iyong kaaway? O ikaw na walang ginawa kundi sinusumpa mo lagi ang pamilya na tumututol sa'yo sa Kalamseng, tuting kaanib ka pa ng INC. At swak na swak sa nangyayari ngayon na kayo ay magpaparali para awayin ang Pangulo ng Pilipinas, magkagulo. Idadamay nyo pa yung mga inosenteng kaanib. Nasa ng puso doon? Nasa ng konsensya doon? Naisip nyo ba, Naisip nyo ba na kung ano ang magiging bunga ng ginagawa nyo? Kung ilang mga kaanib ng INC ang pwedeng masaktan, na maaaring magbunga pa yan ng kamatayan, naisip nyo ba yon? Naisip nyo ba ang magiging epekto niyan sa ekonomiya? Ang gusto nyo, hawakan nyo ang Pilipinas. Hinawakan nyo ang ABS-CBN, maging ang broadcasting media. Bakit yung pinasara ang ABS-CBN? Dahil ang ABS-CBN inilalabas ang anomalya ninyo, mga INC. 'Di ba? Hindi nyo mahawakan ng ABS-CBN, anong ginawa ninyo? Dahil kayo ang humawak kay BBM nung eleksyon na pasara ang ABS-CBN. Kahit kay Digong, ang galing nyo mambola eh. Ngayong hindi nyo nakuha yung gusto ninyo sa Pangulo ng Pilipinas, magrarally kayo. At dahil hindi kayo pabor, idadawit nyo pa yung mga inosenteng tao. Galing ng taktika nyo. Napakagaling ng taktika nyo. Kaya kung inaakala nyo na lahat ng mga tao maniniwala na malinis ang intensyon nyo sa rally, nek-nek mo sa Kalamseng. RMG Aguila, isa ka pa, nek-nek mo. Kung inaakala nyo na ang lahat ng naninirahan sa Pilipinas ay iniisip na malinis ang intensyon ninyo dyan sa rally na yan, hindi lahat mabibilog nyo. Ang tunay na may malinis na intensyon ay hindi nagbubunga ng kaguluhan. Lalo na't malakihang rally ang pinaplano nyo, hindi yan dapat nagbubunga ng kaguluhan. At ako, sa pananampalatayang meron ako, sa pananalig na meron ako, hindi kayo magtatagumpay. Hindi ko sinasabi na pro-BBM ako. Pero maraming paraan
na pwede nating gawin sa pagtutol sa Pangulo. Hindi lang sa rally yan na idadaan. Maraming pamamaraan na pwedeng maging maayos yung pagbibigay ng opinyon batay doon sa hindi natin pagsang-ayon. Hindi lahat para makuha nyo gusto nyo ay dapat laging may gulo. Para magawin ng Pangulo ang gusto ninyong mangyari, kailangan magparali. Takutin nyo ang Pangulo dahil sa rally na yan. Hindi kayo magtatagumpay. Ang isang iglesia, kapag ang daladala ay gulo, babagsak at babagsak. Ang isang iglesia, kapag ang namumuno ay ipapahamak ang kaanib, mangyayari yon. Kapag palpak ang kapitan, papalpak ang barko. Pag pumalpak ang barko, lahat ng nakasakay doon, malulunod. Kaya good luck. Good luck sa plano ninyo na magkaroon ng kaguluhan sa rally na yan. Hindi ako, wala akong kinikilingan dito. Hindi ako pro Sara at hindi rin ako pro BBM. Hindi ako anti-BBM at hindi rin ako anti-Sara Duterte. Ang tinitignan ko rito yung pulso ng mamamayan. Kung ano yung pwedeng maging bunga sa rally na yan. Whether may mga Katolikong anti-BBM, pero hindi yan dapat ikatuwa dahil magkakarally. Isipin natin yung mga taong mapapahamak. Isipin natin yung magiging epekto nito lalo sa ating ekonomiya. Naghihirap na tayong lahat dito. Na imbis na ipagdasal natin yung leader ng ating simbahan na magkaroon ng kaayusan at pagkakasundo. Imbis na ipagdasal natin ang mga mamamayang Pilipinas na aktibo sa politika na magkaroon ng pagkakaisa, wag na tayong dumagdag pa sa panggagatong. Kahit na anong gawin ninyong boses para pasiklabin ang isang digmaan ng anti at pro sa usaping politika, yan ay hindi tama sa paningin ng Diyos. Kung kayo ay tunay na Kristiyano, kayo ay mamagitan para magkaayos yung dalawang nag-uumpugang bato. Like what I've said, pwede tayong magbigay ng daing, magbigay ng hinaing sa ating Pangulo sa maayos na pamamaraan, sa edukado na pamamaraan. Huwag naman nating gawing squatter yung mga iglesia ninyo. No? Huwag nyong gawing squatter ang INC. Na dahil lang sa hindi kayo napagbigyan ng Pangulo, para kayong batang nagmamaktol. Na para kayong inagawan ng candy at magrarally-rally kayo dyan. May sariling desisyon ang Pangulo, may sariling desisyon ang bawat leader ng ating gobyerno at may mga kanya-kanya silang dahilan. Kung bakit hindi rin sila nagbibigay ng pabor sa INC na sekta. At kapag hindi kayo nabigyan ng pabor, tanggapin nyo ng maluwag yon. Hindi mag-a-adjust ang leader sa inyo. Ang leader, siya ang tumatayong ama pagdating sa gobyerno, dapat magpasakop tayo. Marunong tayong rumespeto sa nagiging desisyon ng ating Pangulo. Hindi kayo Pangulo ng bansa at hindi nyo hawak ang buong Pilipinas INC para magmaniubra sa mga tao dito sa Pilipinas kung ano yung dapat naming gawin. Hindi lahat kaya nyong bilhin at hindi lahat kaya nyong bayaran. May mga bagay na hindi kayang tapatan ng pera at isa ko doon. Kaya kung sa pakiramdam mo sa Kalamseng na tama ang pagrarally sa EDSA at maggumawa kayo ng isang malaking gulo doon, nagkakamali ka. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at hindi ng digmaan. Hindi ko alam kung sino ang Diyos ninyo sa Kalamseng. Pero ako, ang Diyos ko ay Diyos ng kaayusan. Pagdating sa ganitong usapin, at alam kong maraming tao ang maaaring mapinsala, ipinagdadasal ko yan. Hindi ko na kailangan pang makisangkot dahil may mga bagay na hindi ko kontrolado. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Sanrio. Nagbigay lang po ako ng piece of advice at opinion ko regarding po sa pinaplanong rally ng INC 1914 sa EDSA. Sana ang bawat isa sa atin ay makapagbigay tayo ng reminders sa kapwa natin Katoliko na wag makaisa sa rally na yan. Bagkos ipagdasal natin ang ating Pangulo at ang Vice Presidente na matapos na ang hidwaan at maging maayos na ang buhay nating mga Pilipino sa sarili nating bansa, ang bansang Pilipinas. So yun lang po. God bless you and had a nice day. Thank you.